panibagong insidente ng pananaksak na estudyante sa kanyang kaeskwela. Sa Negros Occidental, sugatan ang 17 anyos na grade 9 student matapos siyang saksakin ng grade 10 student na 17 anyos din. Base sa investigasyon, bago ang pananaksak kahapon, nakapagsabi pa ang biktima sa kanyang guro na may nagbabanta sa kanya. Ayon sa mga pulis, sangkot ang biktima sa away ng mga grupo. Nahuli na ang menor de edad na nanaksak na sinabing nauna siyang sinuntok ng biktima kaya siya gumanti. Hawak na siya ng Women and Children's Protection Desk. Tiniyak naman ng mga otoridad na mas paiigtingin nila ang seguridad sa loob at labas ng eskwelahan. Wala pa pahayag ang eskwelahan pero ayon sa DepEd Negros Island Region, ipinatawag na nila ang magulang ng suspect at biktima. Naharap po sa mga reklamong murder, frustrated murder at serious physical injury ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Posible namang abutin ng ilang taon ang intervention program sa 14 anyos na namaril din sa kanyang mga kaeskwela. Saksi, si Rafi Tima. Nasampahan na ng Tacloban Police ng reklamo ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Si alias Rod na may hawak na kalibre 38 baril, mahaharap sa 3 counts of murder, frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury. Ayon sa PNP, natukoy na may discernment ang minor de edad o alam niya ang kanyang ginagawa. It was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWD. May tools sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, walang kriminal na pananagutan ang 14 anyos na si alias Nash. Pero sasailalim pa rin siya sa intervention program na tatagal ng ilang taon. Lumabas na po ang result ng paraffin test and which yielded positive result sa right hand ng both CACL. And then yung result ng examination ng firearm for presence of gunpowder nitrates lumabas na din po na positive. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahigpit ang pagbabantay ng kawani sa 2 minor na edad na nasa kanilang kustodiya. Pakaisipin ng mga nanonood na halo-halo kasama ng mga nabiktima, yung mga naabuso na mga bata, iba yan. Marami tayong pasilidad na ang bangdato, iba-iba. Dagdag pa ng DSWD, hindi lang tulong pinansyal ang ibibigay nila sa mga namatayan at nasugatan sa krimen. Tututukan din daw ng ahensya ang mental health ng lahat na naapektuhan ng krimen, mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Hindi ito ang una tuloy. Matagal maghilom yung ganitong sugat. Matagal mawala yung shock, matagal mawala yung trauma. So, etong mga sessions na to, kumbaga, is to decompress muna. Gaya ni Teacher Evita, nakasama sa mga sasailalim sa psychological first aid bukas. Aminado siya na matindi pa rin ang trauma, lalo na't 2 sa 3 nasawi ang kanyang estudyante. Pati na rin si alias Nash. Dahil sa krimen, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang classroom kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko. Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown, tapos nag-faint na ako. Dahil din sa pagod at trauma, bunsod ng nangyari kaya nahimatay kahapon ang prinsipal ng eskwelahan sa gitna ng pagbisita ni DepEd Secretary Sunny Angara. Pinuri niya ang mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Ang estudyanteng si RJ, pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante dahil sa kabayanihan niya matapos 4 na beses maglabas-pasok sa campus para iligtas sa mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino Tas, pangalawa? opo. Pangalawa, yung 3 babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang 2 sa mga namatay sa insidente, pati ang 14 anyos na namaril. Nagkatinginan din daw sila ng kaklaseng suspect habang inililigtas niya ang isang kaklase. Nagkatinginan kami sa mata. So, nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Babalik para sana siya sa ikalimang pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya nang makitang puno ng dugo ang kanyang t-shirt. Hindi kalayuan sa eskwelahan ang komunidad kung saan naninirahan si alias Nash. Wala sa kanilang bahay ang ama't ina ng binatilyo.
pero nadat na ng GMA News ang kanyang kita. Ayon sa kanya, hindi okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta ma'am ang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Ang kanilang mga kapitbahay, nagulat daw nang mapanood sa TV na sangkot ang binatilyo sa pamamaril. Ito pa ba sila? Yung magulang mo. Steve. Ano ba? Andiyan pa po sila nakatayo. Nakikihalubilo ba? Paglaro yan. May paglaro yan dati dito. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya. Maging ang grade 10 student na ito, na kapitbahay din ng suspect, di raw makapaniwalang nang makita nilang harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Kung magtuturo na sa amin yung second subject namin, doon na nagsimula. Tapos sunod-sunod na po yung putok, doon na po kami na mayroon na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng classroom na kami. Kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang binatilyo. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Sinapon niya yung bato. Umubo yung ulo. Kumadaling ako. Tulad ka? Nakilala ko po siya, tapos nagadito lang po. Nasa kabilang barangay naman ang bahay ng 15 anyos na sangkot sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama at ina, pero mailap din sila sa kamera. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng ano sa inyo ngayon dahil ano ang abogado namin, maglang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, tinitingnan ngayon sa investigasyon ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng mga bata kung bakit sila nagkaroon ng access sa baril. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kaparehong serial number ang revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad. It was traced through the serial number. It was traced to a security agency in Cebu. And according to report and when they were asked the actual presence and or actual kung nasan yung barrel, it was traced in another province, but not in Tacloban, in Bohol. And so it is now being investigated. Kinumpirma naman ng Regional Civil Service Unit sa Central Visayas na ang serial number ng nasabing baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu City. Sa ngayon, hawak na ng Regional Field Unit ng Forensic Group sa Bohol ang baril. Inaalam din daw nila kung alin sa dalawang baril ang ginaya o ginalaw ang serial number. We conducted the post-to-post inspection to verify, no, and start na rin yung ating motu proprio investigation. Posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na maano sila, penalize yung doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nasa intensive care unit pa rin ang dalawang estudyanteng napuruhan sa pamamaril na dalawang kapwa nila mag-aaral sa Tacloban City. Ang isa naman po sa tatlo nilang kaeskwela na nasawi, kinilala dahil sa kanyang kabayanihan. Saksi, si Emil Sumang. Kritikal ang lagay ng grade 10 student na si Joan Viñas matapos tamaan ng bala sa ulo. Isa siya sa mga napuruhan sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Ang kanyang inang si Rowena, labis ang pagsisisi na pinayagang pumasok noon ang 17 anyos na anak. Sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpumilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Tila gumuhuraw ang mundo ni Rowena nang mabalitaan niya ang barilan. Pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa gitna ng kinakaharap ng anak, sa dasal siya lumalapit. Yung mata niya, kasi talagang maga. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, magsama-sama sila. Nasa intensive care unit din ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na tinamaan ng bala sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung
Yung intestine niya, tatlong butas. Labis ang pag-aalala noon ng amang si Erwin, lalo't bukod kay Nathan, naroon din sa paaralan ang dalawa pa niyang anak. Kahit sino man po, talagang masakit sa ginawa nila. Hindi maganda. Kahit ako, talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila, parang gusto kong gawin din. Hindi makatulungan yun. Ang mga sugatan sa pamamaril, binisita kagabi ni late Representative Martin Romualdez na dumalaw din sa burol ng 3 nasawing mag-aaral. Kanina, nakiramay rin sa mga naulila si Vice President Sara Duterte. Isa rito ang nasawing Boy Scout na si Chris Lawrence Fabian na iniharang ang sarili sa pinto para iligtas ang mga kamag-aral. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga ang kabayanihan ni Fabian. Ayon sa mga lokal na opisyal doon, tubong Pampanga ang mga magulang ng biktima. Nakatakdang ihatid ang resolusyon at tulong pinansyal ng LGU sa burol ni Fabian sa Tacloban. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagliyab ang isang kotse sa northbound lane ng Skyway sa bahagi ng Quezon City ngayong gabi. Sa video nakuha ng isang motorista, kita ang makapal na usok mula sa kotse. Sa laki na apoy, ramdam daw ng ibang motorista ang init sa kalsada. Ay sa Quezon City Fire Department, nakatanggap sila ng tawag kaugnay ng insidente, pero pag-responde nila, naapulan na raw ang apoy. Wala pa silang impormasyon kung may nasaktan. Ayon naman sa enforcer ng Skyway, naialis na sa kalsada ang sasakyan kaya balik normal na ang daloy ng trapiko. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Bumuhos ang pagkikiramay at pagpupugay ng ihatid sa kanyang huling hantungan ang pumanaw na Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Sa Biyernes, inaasahang magsasampa ng reklamo ang CIDG laban sa mga sangkot sa trahedya. Saksi si Marisol Abduraman. Sa huling sulyap sa batang atleta na puno ng pangarap, bumuhos ang emosyon habang inihahatid si Rene Baterbonia sa kanyang huling hantungan sa Talocogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Naroon ang kanyang mga malalapit na kaibigan, kaanak, dating coaches at teammates sa Ateneo de Davao University. Pagdaan ng funeral convoy, naghihintay ang mga nakikiramay na may bitbit ng mga karatulang humihingi ng hustisya. Nagpasalamat din ang ina ni Rene sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa kanyang anak. Ako na akong pasalamat sa inyo kanan. Kabalo ko, abot mo din itungod sa inyong bukma sa akong anak. June 8 nang malunod si Rene sa team building activity ng Ateneo de Manila basketball team sa Dipakolaw, Aurora. Kabilang naman sa dumating sa Camp Crame si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap, kaugnay sa patuloy na investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at Divine Adili. Sir, baka meron lang kayong statement. Father, maybe just a little more. Pero huwag ka naman ganun, sir. Kung makatula ka naman, sir. Excuse me lang po. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to. Ayon sa PNP, nasa 10 individual ang posibleng maharap sa reklamo na karamihan ay staff ng basketball team. More or less about 11 or 10. We commit that it will be referred within this week. Bukas ipinatawag ng CIDG si Smart Chairman, President and CEO Manny Pangilinan. Base sa mga impormasyong nakalap ng CIDG, ang Smart Communications daw ang nangangasiwa sa basketball program ng Ateneo. Itinanggi na ito noon ng MVP Sports Foundation. Ayon sa kanila, nagbibigay lamang sila ng pondo at hindi nila pagmamay-ari o minamanage ang nasabing koponan. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nagdala po ng malalakas na ulan kanina ang Bagyong Francisco sa iba't ibang lugar sa Batanes. Kinampas din ng malalaking alon ang dalampasigan. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa buong probinsya, pati na sa hilagang silangang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 315 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas. At bukas ng gabi rin, inaasahang papasok ng PAR ang isa pang bagyo. Kung sakali tatawagin itong bagyong Gardo.
Bukod po sa Bagyong Francisco, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa ang pinalalakas nitong habagat at ang mga localized thunderstorm. Sa datos po ng Metro Weather, posibleng pag-ulan bukas na umaga sa Central at Southern Luzon. At sa hapon, uulanin na rin ang Northern Luzon, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. May chance rin po na ulan sa Metro Manila hanggang gabi. Bahagi po ng paghigpit na isang paaralan sa Malabon City na bawal muna magpasok ng gunting at iba pang matutulis na gamit nang wala pong pahintulot ng guro. At habang ramdam ang pangamba para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipagpapatuloy po ng PNP ang pagdalo sa mga flag raising ceremony sa mga paaralan. Pinusuhan niya sa Barangay Saksi ni June Veneracion. Nakumpiska ang dalawang pellet gun na ito na tinangkang ipuslit ng dalawang estudyante sa loob ng kanilang paaralan sa Zamboanga City. Pandepensa lang umano sana sa mga estudyante ang mga pellet gun. Dahil tuwing pauwi sila galing eskwela, may mga batang naglalaro umano ng baril-barilan sa labas at tinatarget ang ilang estudyante. Ipinatawag na ng pamunuan ng paaralan ang mga magulang ng mga estudyante. Nakipag-ugnayan na rin daw ang paaralan sa barangay at pulisya para sa pagbabantay sa labas tuwing pasukan at uwian ng mga estudyante. Sa Malabon National High School, pinagkukumpiska sa gate ang mga gunting, cutter, stick at iba pang matutulis na gamit na maaaring makasakit. Ayon sa isang gurong nakausap ng GMA News, nung nakarang taon pa ipinatupad ang ganitong sistema. Pero mas hinigpitan ngayon kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Iniiwasan daw muna ang mga school project na gagamitan ng gunting o cutter. Kung gagamit man, kailangang may gurong nakasubaybay. At kung di maiwasang magupit para sa project, kailangan daw dali na ang mga materyales sa school ng gupit na. Mas pinaigting na ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Ipagpapatuloy ng PNP ang ginagawang pagdalo sa mga flag raising ceremony sa mga paaralan para makatulong na rin sa police visibility. We don't need patrol inside ka. Inside the campus. Yes. No? The presence lang dyan. Mag-flag raising na sila sa school. Okay? At manumpa na rin sila sa Otawat. No? Tapos after that, labas na sila. And during cases like we are being summoned para magturo and or may sabihin, kasi marami din tayo mga speaker ng mga police. Pagka nandun tayo, whether with or without barrel, it is, yun ang pag-uusapan natin. Tinanong namin ang mga kapuso online, pabor ba kayong paigtingin ang police visibility sa loob ng mga paaralan? Sabi ng ilang netizen, dapat hindi lang sa flag ceremony kundi hanggat may klase ang mga bata. Tanong ng isang netizen, magiging consistent daw ba? O baka mawala makalipas lang ang ilang linggo o buwan? Marami ang nagsabing dapat may nakadeploy na talagang pulis sa bawat paaralan. Gusto ng isa pa, regular monitoring sa school premises. Mungkahin ng isa pa, dapat may outpost ng pulis sa tabi ng school o di kaya sa loob o tabi ng guardhouse. Sabi naman ng isang netizen, may mga guard naman ang paaralan. Dapat daw higpitan na lang ang pag-check sa mga bag ng mga estudyante. Ayon din sa isa pa, kahit tanod o mga force multiplier sana ang italaga sa mga entrance sa exit ng paaralan at magroroda sa loob para may bantay ang mga estudyante. Marami na rin kasing binabantayan ng mga pulis. Ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Hiniling na House Prosecution Panel na buksan na ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Catio. Saksi, si Sandra Aguinaldo. I just asked, when is the correct time to open the box? Naging sentro na ng argumento ng mga kongresista kung bubuksan ba o hindi ang kahong ito na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Naganap yan nang isumite ito ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee. Sa botong 38-6, nagpasya silang hindi ito buksan bilang respeto sa privacy ng taxpayer, lalo na private citizen daw ang mister ng bise. Parang you are so near yet you're so far. Ngayon, kasama ito sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosecution laban kay Vice President Duterte. Kaya sa isang manifestation,
hiniling nila sa impeachment court na buksan na ang kahon. Since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Katwiran ni Congresswoman Laila de Lima, makatutulong ang pagbubukas nito sa pre-trial conference para mas mabilis na kapag ipiniresenta itong ebidensya sa trial mismo. Sasagutin daw ng kampo ni VP Sara ang manifestation ng prosecution. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. Ayon naman sa clerk of the impeachment court na si Attorney Renato Bantug, idudulog niya sa impeachment court ang usaping ito. It's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box. Kinatwiran din ng kampo ng bise na ang assets ni VP Sara na dapat talakayin ayon lamang sa panahong siya ay naging impeachable official o simula noong naging Vice President siya noong 2022. May Supreme Court decision na umano tungkol dito. Nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, which is the Vice President noong 2022 to present. Kinontra naman ito ng prosecution. We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. Para bubilis ang pagbabarka ng dokumento, nagdagdag ng marking teams ang impeachment court. Ginawa ring 9 a.m. hanggang 7 p.m. ang kanilang trabaho na dati ay hanggang 5 p.m. lamang. Ito ay para mahabol ang paglalabas ng pre-trial order sa Lunes o Martes at nang makapagsimula na ang paglilitis sa nakatakdang petsang July 6. There's no other date that is being discussed. It's still July 6. Kami sa prosecution, pinipilit ho talaga namin na matapos na ho itong marking of evidence. Kami rin naman, ayaw naming tumagal na ito. Gusto rin naman namin ng enough time para makapag-prepare na kami, look forward to trial itself. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang uupang presiding officer ng impeachment court. Pero meron sa mayorya na nagsusulong kay Senador Cheese Escudero. Sinagot ito ni Escudero sa kanyang podcast. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6. Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. Pero siguro nanggagaling yan dito. 5 lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Naghahanda pa rin daw si Senate President Sherwin Gatchalian na nagsabing sa ngayon siya ang presiding officer sa impeachment. Under our rules, ang presiding officer ng impeachment other than the President is the Senate President. Opo. So, tayo po ang tumatayong presiding officer ng impeachment. Pero doon din sa rules, kung tingin ng Senado ay dapat mag-appoint ng iba, pwede rin yung pag-usapan. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sasampahan po ng reklamong qualified human trafficking sina dating Congressman Mike Defensor at ang kanyang asawa. Kaugnay po yan sa sinalakay noong Abril na isang KTV na may karugtong umanong hotel na may ibinubuga umanong mga babae. Batay sa mga ipinakitang blueprint ng disenyo ng compound na inaprobahan ng Pasig City Hall. Kumpara po sa aktwal, may mga binago umano para mas mailapit ang hotel sa mga parokyano ng KTV. Git ni Defensor, panggigipit lang sa kanya ang anyay gawa-gawang paratang. Wala raw katotohanan ang mga akusasyong binago ang building plan. Sa Biyernes, inaasang magsasampa ng reklamo ang NBI. Game na game sa basaan ang mga nakisaya sa Wata Wata Festival sa San Juan. Pero may mga paghihigpit gaya po ng pagtatalaga ng basaan zone. Saksi si Oscar Oida. Wet kung wet but with a limit. Ang basaan kasi ngayong taon sa Wata Wata Festival sa San Juan, may hangganan, may basaan zone na lang sa kahabaan ng Pinaglabanan Road sa pagitan ng P. Guevara at N. Domingo. Pag nambasa ka sa labas niyan, lagot ka kay Mayor. Ito po ay isang responsible na
pagbabasa sa isa't isa. So responsible basaan po ang ating papatupad sapagkat all areas outside the basaan zone ay bawal po mangbasa. Maigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng maruming tubig, water bomb at high-pressure hose. Bawal din buksan ang mga dumaraang sasakyan. Kung kayo po ay mahuli na nang mabasa outside the basaan zone, 5,000 piso po yan at maaaring makulong po kayo ng 10 araw. Para makatiyak, aabot sa halos 500 pulis ang ipinakalat sa lugar. Bagay na ikinatuwa naman ng mga taga San Juan. Kaya game na game ang lahat. Si Lola na may water gun. Sina kuya at ate na isinama pa ang fur babies. Di rin hadlang ang kapansanan. Siyempre, bata San Juan tayo. Since birth. Yun nga lang, pati ang inyong lingkod na nakiusap namang huwag munang babasain habang nagla-live, di nakaligtas. Sa kabuuan, ayon sa San Juan Police, generally peaceful ang naging pagdiriwang. Bagaman di mawawala ang mga makukulit, nagawan naman ng paraan para di magkagulo. Dinagdagan ko yung deployment natin by segment. Kaya pag may nakita kami ng mga grupo na nag-iislaman, nagbabangga na, binababa na namin para hindi na mag-cause ng trouble, para pinag-iwalay na namin. Oscar Oid ang inyong saksi! Nakasibilyan pero pulis pala ang nakuhanan sa CCTV na nanutok ng baril at sinunggaban pa ang ulo ng isang lalaki sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ayon sa pulisya, nagalit ang umano'y nakainom na pulis nang hindi masagot ng lalaki kung nasaan ang bahay ng kanyang kainuman. Nakatakbo ang biktima para magsumbong sa police station at pagpasok sa trabaho kinabukasan, sinampahan ng reklamong grave threat ang pulis at isinuko ng kanyang mga kabaro. Dinisarmahan na siya at inalis sa pwesto habang nasa restrictive custody. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ayon sa pulisya, posible siyang maharap sa mga reklamong administratibo o matanggal sa serbisyo. Inamin po ni Senador Chis Escudero na isa siyang miyembro o isang miyembro umano ng mayorya ang lumapit sa kanya noon para aloking maging Senate President pro tempore. Isa sa mga miyembro ng mayoriya ni Senate President Win. Sabi ko, hindi ako interesado. Ay kay Escudero, siya pa raw ang nagmungkahi na si Senador Tito Soto ang maupo sa posisyon. Wala pang pahayag tungkol dito ang mayorya sa Senado. Itinanggi naman ni Escudero ang alegasyon na nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico na hinatiran umano ng 4 na maletang may lamang pera ang kanyang bahay. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at marami nakakaalam yan. Mali din yung address nila eh. Kung may itinanim, may aanihin. Halimbawa po yan ng salawikain at kinagiliwan online ang mga kwelang sagot na isang bata sa mga salawikain. Pero mga kapuso, kung kayo po ang tatanungin, alam niyo kaya ang sagot? Saksi, si Jamie Santos. Ika nga nila ang di lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa langit. Ay, patay! Mali! Subukan natin isa pa. Habang maikli ang kumot, matutong magtupi. Ito ang bonding ng batang si Loy at tita niyang si Yus Cooper Charina Soberano mula sa Oriental, Mindoro. Kwento ni Charina, nagmemeryenda lang sila noon nang may mapanood na video online kung saan sinusubok ang kaalaman ng mga bata tungkol sa mga kasabihan. At doon na sila nagpasyang gayahin din ito. Si Loy, challenge accepted. Ang mga inosente at witty na sagot ni Loy, kinaaliwan ng netizens. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang mangga. Yaman din lamang na pag-uusapan natin ang mga Pinoy proverbs o salawikain. Subukan nga natin kung alam pa ng ating mga kapuso ang ilang kasabihang ating nakalakihan. Ang di marunong magmahal sa sariling wika. Isang gaya ng malaswang isda. Hindi uukol di. Hindi susundin. Ang maiksi ang kumot, matutong
mamaluktot. Aanhin mo ang damo kung Hindi siya matcha. kung di uukol, di Susuko? aanhin mo ang damo kung Patay na kabayo. Pero saan nga ba nagmula ang mga salawikain? Karamihan sa mga kasabihan ay nagmula sa Biblia at naging practice na rin ito ng ating mga ninuno. Kaya mapapansin ninyo na tuwing nag-uusap yung mga matatanda noon na naipapasa sa mga bata, yung salawikain o itong mga kasabihan na ito ay na-imbibe na mula sa ating kultura at nabuo mismo dahil sa katalinuhan at kakayanan ng mga Pilipino. At gaya ng sabi ng ilang netizens, mahalagang alam ng mga bata ang mga ganitong kasabihan dahil bahagi ito ng ating kultura. Napaka-importante nito kahit na nagbabago yung ating lipunan, sanhi ng social media, artificial intelligence, yung medium ng pagkakasabi o yung medium na kung paano natin kung inaaral ay nagbabago talaga. Pero yung mensahe niya, iisa pa rin, no? Ang ibig sabihin, parte ito ng mga Filipino values na dapat matutunan ng mga batang Pilipino. Dahil gaya ng sabi ng ating lolo't lola, ang isip ay parang itak. Sa hasa, tumatalas. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!